Naghanda na nga kami ng mga pagkain namin dito sa ilog, na kung saan napakagandang spot to at walang bayad dito mga tol. Dito na nga din kami nagluto ng ihaw-ihaw namin, dahil ito nga yung pinakamabilis lutuin sa gilid ng ilog. Magandang spot nga itong nakuha namin dahil nasa gilid lang talaga ng ilog, tapos nasa ilalim pa ng puno. Nasa gilid ka lang ng sasakyan mo, syempre tamang DIY ka din dito. At habang naghihiwa ka nga dito ng mga lulutuin mo, ay dinig na dinig mo pa yung ingay ng ilog mga tol. Ang maganda pa dito, isang oras at kalahati lang ay makakating mo na ang lugar na to mula sa Metro Manila. Sa ganda nga ng spot na to, naisip ko nga na maganda mag-bonfire dito sa gabi. Napagdesisyonan na nga namin na maghanap ng libreng ilog, na kung saan yung walang entrance at walang bayad, hanggang sa marating na nga namin tong dulo ng kalsada, na mayroon niyang bakas ng river crossing dito mga tol. Nagtanong nga kami kung kakayanin ba ng sasakyan naming makatawid. Sabi ng lokal, pwede daw dahil marami ang tumatawid dito. Kung nakatawid na nga kami, nag-ikot-ikot muna kami. Sabi ko, hanap muna tayo ng magandang pwesto, yung kahit simple lang at nasa gilid lang ng ilog. Nakakalungkot lang dahil nasira yung kalsada na ginawa nila dito, na kinain ng baha nung bumagyo mga tol. Pero gumawa naman sila ng kalsada na saktong-sakto yung sasakyan at maluwag pa. Pagkalagpas namin dito, bumalik na lang din kami dahil may nakita na akong spot doon pagtawid namin ng ilog. Grabe mga tol, yung natagpuan naming natagpuan naming ilog, sobrang ganda. Yan. Oh, nga sa ilalim pa kami ng puno. Wow! Para sa akin, ito na yung pinakamalapit na ruta para mag-unwind at magpahinga. Pinlano na nga namin kung saan kami magluluto. May nakita nga kaming bakas ng pinaglutuan dito sa gilid. Kaya napagdesisyonan na din namin na dito na din kami magluluto mga tol. Tamang pahinga nga muna ako dito dahil nga ako yung driver at syempre sila naman yung cook. Ganto nga kasimple yung pamumuhay dito. Probinsyang-probinsya yung vibes mga tol. Nandito kasi yung kapayapaan. Tahimik at malayo ka sa toxic ng city. Nung bata pa ako, gustong-gusto ko makarating sa city. Pero ngayong nasa city na ako, gusto ko naman dito sa probinsya. Dito ko din na pag-isip-isip na balang araw, titira din ako sa ganitong lugar. Dito ko nga din na-realize na ganito pala kaganda yung probinsya namin dati mga tol. Gantong-ganto yun. Malapit lang yung bahay namin sa malinis na ilog. Tapos malayo sa pamayanan at napakasariwa ng hangin. Medyo tanghali na nga nung dumating kami dito kaya nag-aasikaso na kami ng pananghalian namin. Kailangan yung bumawi sa akin dahil ako yung nag-drive. Magtrabaho kayo! Hindi, joke lang. Pero nakaka-relax talaga tumambay dito mga tol. Minarinate na nga yung manok at liempo para maihaw na rin namin. Tapos sinindihan na nga rin tong uling. Dahil nga wala kaming dalang ihawan, naghanap muna ako dito ng kawayan, na kung saan gagawin ko tong barbecue stick para matuhog natin sa liempo at manok. Feeling expert na naman nga ako dito, na kung saan gagawa tayo ng pantuhog sa iihawin natin. Kaso yung kutsilyo kong gamit, napakaliit. Pero palag-palag na yan. Sa probinsya naman ako pinanganak At least meron pa akong extra talent. Pagkatapos kong ang gawin tong mga barbecue stick na to, diretso na kaagad yan para makapag-ihaw na tayo. Habang nag-iihaw nga tayo ay may tumawid pang isang sasakyan. Binasic niya nga lang yung pagtawid dito. Sa akin binasic ko din kaso medyo kabado lang ako. Iba yung pakiramdam kapag dito ka nagluluto sa ilalim ng puno na to. Nakaka-relax nga yung ganitong vibes mga tol. Meron nga tayong kasabihan na mas okay to kaysa sa expensive na gala. Habang naghihiwa ng sausawan, habang ihaw na tayo dito sa gilid. Napakasimple lang ng pamumuhay. Yung tipong kapag nandito ka, napakaliwalas ng pag-iisip mo. Yung kahit marami kang problema, tapos nandito ka, makakalimutan mo lahat yun mga tol. Pagkatapos nga ng ilang minutong pag-ikot-ikot, medyo naluto na yung liempo natin at manok. Samantalang yung mga bata na kasama natin ay tamang ligo na sa ilog. Ganito pala yung itsura ng pwesto namin dito mga tol, na kung saan napakaganda ng pwesto namin. Tanaw na tanaw mo yung ilog at kabundukan. At maya-maya lang ay medyo paluto na tong ulam natin. Hanggang sa naging ganito na nga yung itsura niya. Tabang chill nga lang muna kami dito sa gilid habang naliligo pa yung mga bata. Napakasarap ng ganitong buhay. Pangarap ko na lang talaga na makabili ng lupa na nasa gilid lang ng ilog, para bawat pagising ko sa umaga, marirelax na kagad ako. Pero pangarap lang muna yun dahil wala naman tayong pambili. Maya-maya nga lang ay tinawag na namin yung mga bata para kakain na din. Ganto nga yung sit up namin dito mga tol, na kung saan pinatong lang namin sa malapad na bato yung pagkain namin. Kompleto na nga, meron na kaming prutas, kanin at itong inihaw naming liempo. Tapos may konting beer na rin tayo para sa gabi. Ganto nga ka-perfect yung inihaw namin mga tol. DIY inihaw lang, sapat na. At syempre tamang kain na nga kami dito sa gilid ng ilog mga tol. At habang kumakain nga kami dito ay may dumaan pang mga nag-i-ATV ride mga tol. River crossing nga yung gagawin nila. Syempre doon sila sa medyo mahirap tawirin para medyo adventure din. Tapos maya-maya lang ay may dumating na expander, na kung saan tatawid din siya mga tol dahil pupunta din sila sa ibang lugar. Kayang-kaya naman talaga tumawid dito. Lakas lang ng loob at konting takot. Parang ako yata yun Dahil nga madumi yung sasakyan ay hinugasan muna namin dito sa ilog. At least nakalibre kami ng car wash dito mga tol. At pagkatapos nga maghugas ay napagdesisyonan na namin na tumawid ulit, na kung saan
mapapalaban na naman si Lesto dahil tatawid na naman tayo sa medyo malalim na ilog na to. At ang nagpapahirap nga sa pagtawid natin dito ay yung mga bato na nasa ilalim ng tubig, mga tol. Pero papalagan ng sasakyan natin yan. Sabi ko nga, kailangan lang ng lakas ng loob at konting takot. O diba nakatawid? Sa magtatanong pala kung saan to, ipin nyo sa Google Map, Barangay Kayabo, Tanay Rizal.